Ang kwento po tungkol kay Jonas ay matatagpuan natin sa isa sa aklat sa Matandang Tipan na nagtataglay din ng pangalang Jonas. Sa kwento, isinugo ng Panginoon si Jonas upang ipangaral niya sa mamamayan ng Ninive ang mensahe ng pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Nung una po, hindi agad sumunod si Jonas. Siya ay nagdududa at nag-aalinlangan. Ngunit kinalaunan ay nagawa na niya ang kaniyang misyon at nagbago ang mamamayan ng Ninive. Noong ipinahayag ni Propeta Jonas sa mga taga-Ninive, nagugunawin ang bayan nila pagkatapos ng 40 araw. Ang lahat ng mga taga-Ninive, kahit ang hari nito, ay nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa ginawang pagsisisi at pagbabalik loob ng mga taga-Ninive, hindi itinuloy ng Diyos ang kaniyang plano na gunawin ang kanilang bayan. Sa Ebanghelyo, humingi ng palatandaan ang mga guro ng batas at mga Pariseyo. Subalit sinabi ni Jesus, ang tanging palatandaan na ibibigay sa kanila ay ang palatandaan ni Jonas. Ang palatandaang ito ay maaaring tumukoy sa hamon na mapalaya ang sarili sa anumang galit at puot. Kung malaya sa galit ang ating puso, matututunan nating magpatawad at higit sa lahat, mas magiging mabilis ang ating pagbabalik loob at pagbabago ng buhay. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Kung malaya ang ating puso sa anumang galit, puot at hinanakit, matututunan nating agad na magpatawad at madali tayong makakapagbago ng buhay at magbabalik loob sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, marami po sa atin sa panahon ngayon ang pinipiling mabuhay sa galit at puot. Kung tutuusin, kapag tayo ay nabubuhay sa sitwasyong ito, tayo po ang unang talo, sapagkat dinadala ng ating puso ang galit at sama ng loob kaysa kalayaan at kapatawaran. Tunay ngang mahirap magpatawad, lalo na sa mga taong nakasakit ng ating puso at damdamin. Subalit, ang panawagan lagi ng Ebanghelyo ay kapatawaran at pagbabalik loob. Tayong lahat ay pinapatawad ng Diyos sa tuwing tayo ay buong pusong nagbabalik loob. Hindi nais ni Jesus Nazareno na mag-imbak tayo ng galit, puot at hinanakit sa ating puso. Ang nais niya, maging malaya ang bawat isa sa atin. Nais niya, magkaroon tayo ng pusong marunong magpatawad at higit sa lahat, isang pusong marunong magbalik loob at magbago ng buhay tungo sa kabanalan. At imbis na humingi tayo sa Diyos ng mga palatandaan, bakit hindi na lang tayo manalig sa Kanya ng buong puso? Alam natin na ang taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, kailanman
hindi pinababayaan ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, inaanyayahan po tayo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na palayain natin ang ating mga sarili. Alisin natin ang lahat ng poot, ng galit at hinanakit sa ating mga puso. Piliin natin ang lumaya upang sa gayon gumaan at guminhawa ang ating buhay. Huwag tayong tumutok sa mga palatandaan. Palakasin natin ang ating pananampalataya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.